Sa statement ng Aurora Provincial Police, sinabi nilang isang solemn reminder ang nangyari sa dalawang student athletes na unpredictable ang dagat at kailangan ang iba yung pag-iingat sa anumang recreational at water-related activities. Tiniyak din nilang nabigyan ang mga biktima ng agarang assistance at patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba pang mga concerned agencies kaugnay sa insidente. Para mas malinawan tayo sa trahedyang ikinasawi ng dalawang student athletes ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora. Kasama natin si Police Major Lorena Bautista, Public Information Officer ng Aurora Police Provincial Office. Magandang tanghali po sa inyo, Major. Magandang tanghali po, Ma'am Chair. This is Police Major Lorena ng Aurora. Major, konting Yes, po. pihit lamang po tayo dahil putol-putol po ang ating komunikasyon. Ay, sige po. Hello. Major? Hello po. Alright. Hello, Ma. Okay. Alright. Okay na po. Apo. Major, ano na po yung pinakabagong status ng investigasyon ng PNP dito sa pagkamatay ni na Divine Adili at Rene Baterbonia? Ay, yes, Ma'am. So kahapon po, 2026 po ay nasagawa ng case conference po ang aming provincial director na si Police Colonel Percival Pineda together with the Chief of Police of Dipakulaw, the team leader po ng Aurora Provincial Forensic Unit as well as the Regional Forensic Unit 3 and Agent in Charge Aurora District NBI para po sa isang case conference upang pagtulong-tulungan nga po isasagawang pag-iimbestiga kapag po sabing droning incident po dito sa aming lugar. Ano nga po ang naging nasaan na po yung yung investigasyon? Na kumpleto na ho ba yung pagkuha ng mga salaysay ng mga kasamahan po nila, mga coach at yung pa pong ibang mga kasama po doon? Ay, yes, ma'am. So sa ngayon po, ang hawak pa lang po ng ating PNP sworn statement ay mula sa dalawang po staff po ng Ateneo, kung ating responders from as well as the lifeguard po ng resort. Sorry, Police Major, can you repeat that? Putol-putol po kasi. Again, nasaan na po tayo sa investigasyon? Nakakuha na po ba ng mga salaysay mula sa mga kasamahan nila, mga kapwa nila athletes? Mayroon na po ba yon? Ay, yes, ma'am. Sa ngayon po, ay hawak po ng sworn statement po ng sworn statement ng mga kapulisan na ay yung sworn statement po ng coaching staff from Ateneo. And then the responder natin from MDRMO Dipakulaw and statement po ng lifeguard po ng resort pinangyarihan po ng insidente. Coaching staff, lifeguards at maging? Responder, ma'am. Responders na Okay. MDRRM. Sworn statements po ng mga kapwa athletes na kasama po doon sa team building. Sa ngayon, ma'am, wala pa po silang binibigay. Wala pa pong binibigay, meaning hindi po sila kinuhanan ng Aurora Police at Ay, apo. Although nagkaroon po ng interview doon po sa lahat na doon sa lugar na pinagrihan coaching staff as well as the hindi pa po sila nakakapagbigay ng kanilang services. Pero na-interview po sila ng ating Kailan po inaasahan? Gaano po ba karaming athletes ang naroon for the team building? yung pong grupo na nagpunta 4 or 20 persons, ma'am. 20 Coaching staff, varsity team. Okay. Yung pong 20 na sinasabi niyo po, ma'am, ay yun na po yung buong team kasama ang coaching staff, kasama na rin po dun yung mga athletes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ilan po yung total na atleta na kasama dun sa 20? Ma'am, wala po akong exact na bilang kung ilan ay 20 lang na wala po akong nabilang kung ilan ng coaching staff at varsity.
Bakit po ang coaching staff, lifeguards, and responder ay may sworn statement na pero yung mga atleta wala pa po? Yes, ma'am, wala pa po. Bakit nga po? Ano po ang dahilan? Hindi ko ma'am masasagot po ang pinag po nakakapagbigay. Na, although our PNP is working, coordinating sa lahat po ng witnesses now I so Sorry hopefully po, ongoing po, joint BI, hopefully po, mai-provide namin po yung information regarding po doon. Sorry po ulit, Major, medyo putol-putol lang po muli at hindi po maayos ang ating signal. Konting pihit po ulit. Yes, ma'am, sige po. Pasensya na po. Aha. At baka po mayroong naka-speaker po or naka-monitor po kayo sa ating interview, baka pwede pong ipa-down po yung volume para hindi po magkaroon ng feedback. Wala naman, ma'am, wala po. Wala naman po. Alright. Okay. Again, Major, sabi niyo nga po, nag-submit na ng sworn statement ang coaching staff, ang lifeguards at responder, pero wala pa yung mga kapwa athletes nitong dalawang nalunod. Bakit po wala pa silang sworn statements? Yes, ma'am. So, regarding po doon, information ay, yung po nga, PNP currently working, coordinating with other team members. Although na-interview naman po sila, yun nga lang po ay talagang hindi pa sila nagbigay na lang kanilang sworn statement. So, sa ginagawa po na IDG na pag-iimbestiga ay hopefully soon may bibigay po na information regarding ko doon. So hihintayin na lamang po na magsumite ng sworn statement yung mga atleta. Yung PNP po sa para po sa kanila lang. Ma'am? Hello, ma'am. Opo, what do you mean po PNP? Kayo po ang kapulisan, hindi po ba? Yes po. Alright. So, yung team na po ang lalapit sa pang witnesses. Ito hapon ang kanilang statement. So as of now po ay talaga pong pa lang silang ngayon sa pakulang sa space of incident at nagkakantas ng ocular inspection. So ngayon, nabanggit niyo po na na-interview naman po sila. Ano yung nilalaman? Yes, Ano po. yung ano po yung paunang salaysay nila? Kwento po nila doon sa nangyari? Based po ma'am sa mga sworn statements submitted, wala naman pong naka-attach na weight or pabigat sa anumang parte ng katawan during the time na sila ay ma-recover. So yung pong iba pang interview, hindi ko po masasabi kasi hindi naman po iyon officially pa na po pwede namin Hindi nyo pa po official na pwedeng i-disclose po yung mga detalyeng binanggit po nila? Yes na, unless ito po ay already and sworn na po ay saka po na. So currently, ma'am, ang ko sa inyo ay yung sa coaching staff pa lang, lifeguard ang hawak nito. So, kung pagbabasihan po natin, kasi yung responder, nung nalunod na yun na Yes, lang sir. yung Yes, statement ma'am. nila, diba? So, yung coaching staff, ano po ang kwento nila? Maari nyo po bang ilarawan po sa amin yung eksaktong nangyari batay doon sa reconstruction ng mga investigador or yung paano napunta sa sitwasyon na nalunod po yung dalawang atleta? Yes, ma'am. Yung regarding po, according sa coaching staff, yung incident ay talagang accident, walang pinumanang. And according to the witness, yung victim, ay tinay. Nung current, papunta dun sa malatong, mas malalim na parte ng dagat.
Sorry po, paano po ulit? Ano po yung kwento? Yung anong activity ang mayroon? Magkakasama po ba sila? Mayroon po bang training habang nung nangyari po yung pagkalunod? Yes, ongoing po yung kanilang water activity, sea waters, yung iba naman ay along the seashores. So itong pong dalawang biktima ay dun sa sea waters together with other two na naligtas naman at walang naman nangyari. So ito pong dalawang biktima ay, hello po, itong Opo. dalawang biktima ay tinangay po ng rip current ng sea waters at pinalasya doon sa mas malayo at malalim pa ng. So, 4 po silang nasa tubig, yung 2 na iligtas. Or yun, Ay, apat sa, yes ma'am, yung dalawa po ay apat na according to the investigation. what was the activity nung pong nangyayari yun ulit? Hello ma'am? Opo, ano daw po yung activity kung bakit sila nasa tubig? May water activities po sila. Naglalakad po sa along water. Naglalakad po sila doon sa tubig. Opo, yung place po ng incident saan dalawang biktima natin hanggang hita lang po yung taas ng tubig but suddenly nagkaroon ng rip current. Sila po. Major? Yes po, yes po. Alright. Ipinagutos na po ng DOJ sa NBI ang pagbuo ng task force na mag-iimbestiga sa nangyari. Nakipag-ugnayan na ho ba sila sa inyo? Yes, yes ma'am, kahapon po, nagkaroon na po ng case conference ang provincial director with the NBI, CIDG, Forensic Unit of Region 3 as well as the Provincial Forensic Unit ng ating kapitan. So, Para sa pagkasagawa po ng investigation. So, ibig sabihin po ba nito, whatever information po na nakuha nyo na po mula dito sa insidenteng ito, ay ipapasa nyo na sa DOJ or dun sa task force at sila na po ang magtutuloy dun sa investigasyon at kukuha dun sa mga kulang pa pong impormasyon na nakuha po ninyo? Ma'am, regarding sa po sa investigation, siyempre po ang investigator on case po ay yung talagang nasabi pa po yun nasa local police natin. So yung pong law enforcement agencies na nabanggit ko ay magtutulungan po sa pag-iimbestiga. Okay. So kasama pa rin po kayo sa gagawing, Yes, ma'am. bahagi pa rin po kayo nitong task force? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Again, ayan po, mas malinaw na po tayo. Ang sabi niyo po sa inisyal na kwento, sa mga impormasyon na nakuha na po ninyo, ay may water activity during that time. Yes, ma'am. 4 na atleta po ang nasa tubig. Tama po ba? Yes, ma'am. According po sa witnesses natin, Okay. naglalakad doon. Anong klaseng water activity po ang ginagawa ng 4? According po, based sa press po ng aming provincial director, ay naglalakad sila. Apart po ng kanilang Lakad lang po. At- Sa hanggang gaano kalalim o gaano kalayo po yung tubig? hanggang hita po ng ating mga. Hanggang hita. As in, lakad lang. Normal na lakad lamang Yes. po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Eh, ano pong nangyari? Bakit nalunod po yung 2? Opo, suddenly po, ma'am, ay nagkaroon po ng rip current. Underwater po kasi rin po at predictable po sa kanya movement. Ito pong mga victim ay tinatid sa ating party at malalim na po ng dagat. So, biglang hinigo po sila sa ilalim. Yes po, yung restart po kasi, ang movement po niyan paikot talaga. Sa ilalim po ng dagat, paikot, hahatakin ka doon sa mas malayong part po So, ng parang dagat. ipo-ipo sa tubig? Yes ma'am, nagpo-form po siya ng letter. Papansin po natin yung movement po niya. Pero yung 2, hindi po natangay. Yung 2 lamang. Yes po, yes po.
ano po yung agad nilang aksyon? Napansin po ba kagad nila na hinigop? Sino po ang sumubok sumaklolo agad-agad? Paano po Yes, nauwi sa pagkalunod dito? opo, according po ma'am sa witnesses, agad uh, nagtumulong yung mga kasama nila at yung ating mga responders DRMO ay nagtulong-tulong po sa pagsagip po dito at mga biktima at agad na din po sa office. Wala po bang, nagtanong po ba kayo kung mayroon po bang video itong isinasagawang activity po nila? Documented? Hindi po ba documented ito para sa dagdag na ebidensya? Wala pa po ang information hawak kung regard po sa mga nung kanilang activities. Pero ang hawak po namin na naibigay sa forensic ay yung pong DVR copy from resort and then so po sa FPR po at gagawin po ngayon ng forensic examination po. Nabanggit po ng inyong provincial director na si Colonel Percival Pineda na walang nakikitang foul play sa ngayon. Ano po ang mga ebidensya o impormasyon na nagtutulak sa ganitong paunang konklusyon? Yes, ma'am, regarding po nga statement po na at based po dun sa mga sworn statement po ng ating witnesses ay wala pong mga nakita na bruises upon recovery ng kanila pong mga bodies. So you're saying po And na, then we are, yes ma'am. Go And then, ahead. we are investigator also ay nagpa-follow up po dun sa result po ng medical noong dalawang biktima sa hospital but until re-release din. so kung aksidente lamang po yung nangyari, yung paunang konklusyon, so wala pong may liability? Hindi po natin masasabi ng liability. Kasi, siyempre, titingnan din po natin yung ibang ito, katulad po with regards po doon sa the joint agency po talaga ay titingnan po yung aspeto na yon, negligence of the resort owner as well as the school administration. Kasi po, regarding the activity, kasi po nag-organize ng activity. Kagaya po yan, mga estudyante po yan, hindi po ba responsable po dyan yung mga nagdala sa kanila doon sa training? Yes, ma'am. Responsibility po ay ng coaching staff as well as the school, sir. So nakikita po ba sa paunang detalye ng mga nakuha, base rin sa mga sworn statement, ay posible nga po may pananagutan or may pananagutan talaga ang coaching staff? Ma'am, sa ngayon ay wala pa akong nabigay na report or initial report ng ating joint investigation na kung meron o walang pananagutan po ang coaching staff with regards sa incident. At hayaan niyo po kung magkaroon ay ilalabas naman po yun ng At kinukonsider po ba itong aksidente? yes, ma'am, based po Okay. Kung statement po ng official report po ay Kung aksidente po, hindi po ba ito qualified doon sa kasong reckless imprudence resulting to homicide? at titingnan din po natin sa ngayon po yung isang palang po ng investigation. Kaya po yung ating police at ay sa ngayon ng officer inspection, interview po dito sa mga bumalik dun sa lugar at witnesses for additional information po ng incident. Doon po dito sa isinagawang initial investigation, ano pa po yung mga nakuha nyo pang impormasyon? Natanong ba? Marunong ba? Magaling bang lumangoy itong mga biktima? May mga safety equipment ba na nakaredy doon sa tabing dagat
kung sakali mang magkaroon nga po ng insidente, gaano kalapit yung mga lifeguard doon sa mga nagsasagawa po ng activity na ito? Regarding ma'am sa information na tinanong ninyo, I don't have yet complete information. So talagang limitado, kukonti pa po yung impormasyon na alam nyo para po Yes, ma'am. masagot Kasi itong po, mga ongoing. tanong namin. Yes ma'am, ongoing pa po kasi ma'am. Once na po ulit ako ng update, I will answer it. So ngayon po, Okay. ito, ganito na lang, Police Major. Yes, ma'am. May directives na nga po ang DOJ, magkakreate ng task force. Ang tanging mayroon pa lamang kayo ay sworn statement ng coaching staff, lifeguards and responder. Pero wala pa kayong nabubuong kompletong konklusyon dito sa nangyari na aksidente at kung sino yung mga responsable. Ano po ang directives? Kailan sa tingin nyo magkakaroon ng mas malinaw na istorya ito pong nangyari? Yes ma'am, pagka po nagkaroon po ako makakapagbigay date kung kailan po ito pero we will provide information once na ito po ay namin Alright, siguro po we'll let you go for now. Babalikan po namin kayo and hopefully ay mas mabilis po na pagtatrabaho or action po ang gawin para mas maliwanagan po ang mga, lalo na, partikular ang pamilya at ang mga kababayan natin on this incident. Salamat po sa inyong oras, Police Major Lorena Bautista ng Aurora PNP PIO.